Ready, you're next. But before we hear Alan's question, Robbie, Jelena, okay, kanina sinabi ko how you prep. Kayo rin ba yung sumasalubong pag good or bad results after? Yes. So paano? So our jobs is to, one of our jobs is to prep the parents first before pumasok sila, bago magsimula yung taping. And kami dalawa ni Ate Jolens, we just have 2 rules lang naman. Yung mga contestants sa show na ito ay tinatawag na kiddie hopefuls. So remind the parents agad, kiddie hopefuls, mas nauna yung pagiging kids nila. So yun yung tandaan nyo, kailangan mag-enjoy ng mga bata. And in this program, it's either you win or you learn. You never lose in this program. So yun yung palaging mindset namin. At mahirap din, syempre pag nakakakuha ng no, pati kami naapektuhan, di ba? Paano namin sasabihin na okay lang yan? Eh, syempre, nung time na yan, hindi okay talaga eh. Syempre, ang layo ng tinravel niya mula iba't ibang parte ng Pilipinas. Tapos, di ba, matagal naghintay, and then you'll receive that. Pero, piniremind din natin Jolens na, syempre, it's an experience. And just like what our judges said, it's not just a show. Kasi patuloy yung pagtulong para sa kanila. Jelena, you wanna add? Ako, siguro ma-add ko lang, hindi lang din to parang dahil grown-ups na kami or kaming si Ma'am Shirech, si Anggeta sa ay mga mami na, but yung human connection, kami ay hindi lang pwede maging nanay, pwede rin kami maging friends, pwede rin kami maging kalaro, di ba? Pwede rin taga-alaga, psychiatrist, yung ganyan. Kumbaga lahat pwede namin, kaya din namin role na ibigay sa kanila dahil nanggaling din kami doon. Right. Napagdaanan namin yung ganung experience. And sabi nga kay Robbie, parang dalawa yata yung inaalagaan natin. Siyempre yung feelings ng bata pagpasok niya at paglabas, siyempre pati yung nanay, di ba? Na pag nag-no, minsan sila yung naunang nasasaktan. So, bago pa lumabas, kahit nararamdaman na namin kung ano yung sagot, piniprep na rin namin ang magulang para sa mga anak po ito, ganyan. And we have to point out too, yes, na tama yung sinabi ni Ate Rich, in this program, we have our resident psychiatrist or psychologist na handang umalalay right after the audition para sa mental health. Debriefing yung mga kids and the parents. Alright, Alan! Hello po. Good evening everyone. Congratulations sa Idol Kids Philippines team. Yung first question ko for the highest paid host na si Robbie saka si Ma'am. Wow. Kuya Alan, nagtatago po ba kayo? Wow. Tanong ko lang, kumbaga, iba-iba yung mga nagiging co-host mo, di ba? I don't know if first time mo bang makatrabaho si Jelena and how you work on yung chemistry niyo on set, parang gano'n. I think it's the second time officially. First one, nag-pinch hit si Ate Jolens sa isang reality singing competition kasi sa final something happened to Ate Bianca. So The Voice, yes, The Voice Kids. she had to step in para sa programang yun. Okay lang yan, Ate Jolens. Pero prior to that... Alam ko nakatulong ako kasi nakalaglag pala ako. Sorry. Sobrang kabang-kaba ako. Kasi knowing na ang mga kasama ko ay isang icon, lalong-lalo na ng batang mga 90s dyan. Di ba? Yung pakiramdam nakaka-chuba-chuchu. So it's really refreshing to work with Ate Jolens. Lalong-lalo na yung mga binibring up ko palagi, yung mga Jelena Dolls, yung okay ka naman, grabe naman. Marvin Agustin, and so much more. So it's a refreshing collaboration, I would have to say. At sarap kasama at katrabaho ni Ate Jolens. Ay, salamat naman. Any words from Jolens? Kasi baka kasi hindi kayo maniwala, pero gusto ko rin talaga maka-work si Robbie. Dahil, pag pinapanood ko siya, hindi kasi baka sabihin nagbubuluhan tayo dito, pero yung totoo talaga, kahit na pinapanood ko pa lang si Robbie, alam ko na nararamdaman ko as a viewer na hindi lang siya nag-host, parang partnership yung kanya pag may ka-co-host siya. So, gusto ko yung mga ganong katrabaho. And naramdaman ko yon nung nung nga tayo, yung dating show nga. Hindi ko na sasabihin ulit, So, yung huwag na sabihin. Tapos ito talaga, kasi yung mga kwentuhan din namin in between, yun yung mas feeling ko nagpapakilala pa sa akin more kay Robbie.
as a real person. I mean, yung talagang personalidad niya. Na totoo siyang tao, kahit pala nag-host, ganun din siya. Mag-generous siya sa mga knowledge, sa mga wisdom na gusto niyang ma-share. The best, pati TF, kasi nga highest paid. Highest paid, di ba? Not just premier, di ba? Pero highest paid. Grabe naman, baka maniwala. Hindi, yung second question ko to all the judges. Tanong ko lang kasi parang lahat kayo, except Sir Gary, lahat kayo parang fruit ng ng contest, di ba? Mga contesera, di ba? Parang, parang mas mahirap bang i-judge yung mga kids compared dun sa mga regular na mga singers? And ano yung hinahanap niyo sa mga kids na sumasali para manalo siya at maging grand champion siya ng Idol Kids Philippines? Kuya Alan, bago ko sagutin yung tanong ninyo, gusto ko lang sabihin sa mga nandito ngayon kung sino po yung mga inaantok, pikit lang. Huwag mo naman. Oh, si ang Hindi pala. Malamig kasi. Malamig lang. Ako inaantok. Oo. Hindi parang minsan nahihiya sila gumagano sila. Kaya sinabi ko na pikit lang po. hanggang sa boses mo palang hindi na nakakaantok Okay kasi lang po nagising kami. kami. Pero, Sagutin mo na yung tanong. seryoso, Kuya Alan, medyo mahirap talaga. Paano ko ba i-explain? Siguro yung tamang explanation kung paano mo ibibigay sa bawat contestants. And sobrang swerte ko din po kasi katabi ko si Sir Gary V eh. So kapag mga Inglesera yung mga contestants, Sir Gary, ikaw na dyan. Ando na ako. Hindi kasi yung Sir mga Gary, bahala. yung mga ibang hopefuls galing sa Cebu. So, mas gusto nila na English or Cebuano. Eh, nandito naman si JK at saka si Regine that can help out with that. But sometimes they want in English, kaya tinutulungan ko si Angel Yes. minsan. Tapos, after ng taping namin, 2.5 lang ang sinisinga sa akin ni Sir Gary. Pwede na. Kasi di dapat medyo mas... Pero okay lang, friends pa rin tayo. Pero, nakakatuwa kasi sa dinami-dami po ng mga bata, talagang magagaling sila. Ang babata pa nila, kasi ako nag-umpisa po akong natutong kumanta parang 6 years old. Pero dito sa Idol Kids Philippines, may 4 years old, 5 years old. At ramdam na namin sa kanila na buong-buo talaga sa puso nila na gusto nilang maging singer. And yung tanong nyo naman po kung ano po yung hinahanap ko bilang isang judge po dito sa Idol Kids. Siguro, yung batang kahit alam niyang hindi ganun kadali abutin yung pangarap niya, hindi siya titigil. Mararamdaman mo kasi yun sa bawat performances nila eh. Kapag, itong batang to talagang may mga bata kasi na may gusto lang patunayan, pero iba kasi yung mga bata na may gustong maabot. So feeling ko yun po yung hinahanap ko bilang judge. Let's go to JK. I feel like I haven't had experience of judging in a competition. I actually haven't had experience judging in general. This is the first time. But I can imagine judging adults it would be much easier. Kasi I mean, with adults at least you can be transparent and you can talk to them and just tell them everything outright what you think. But with kids, you have to wrap it in a way where it's not, the whole thing doesn't become traumatic for them, especially pag nag-no ka sa kanila. Right? Hindi ba pwedeng sabihin na parang, hindi ka magaling eh. No. Wala na. Doon na sa psychology, di na aalis sa psychology room yun. So, I can imagine much easier with adult. And like what Tito Gary said earlier, it's really hard. It's really hard. Kasi, yung sinabi nga ni Tito Gary na parang, pag pauwi, ako, nakikita ko yung sarili ko, nakatingin sa labas ng bintana, na parang, tama ba yung mga ginawa ko today? Ano yun, tama ba yung mga desisyon ko? Maybe I should have said yes to that one kid. Maybe I should have said no to the other. Alam mo yun? And then we always look at each other na parang, oh my God. Wala. Mahirap siya pero masaya. And I think we made good judgments with all the kids that passed through. Yeah. May sense ba, Ate Reg, na parang, paano ko kaya sasabihin to kung anak ko to?
It would have been easier kung anak mo. Okay. Kasi pag anak mo, Kabisado mo na. kabisado mo na. And plus, kung hindi nakikinig, pwede mong sabihin na, listen to me. You cannot do that with other kids. Right. Hindi mo yung anak eh. So, again, we need to be more sensitive. Especially, kanina tinanong mo, ano yung words na gagamitin. Doon ako nahihirapan sa pagpili ng mga words na gagamitin ko para naiintindihan nila. Because like I said, iba yung level ng understanding pa nila eh, di ba? So, pati emotionally. And then at the same time, you also hope na yung message na sinasabi mo makarating. Absorb nila. Oo, makarating kasi minsan hanggang gitna lang. So, it's actually hard. Well, to begin with, bilang galing ako sa contest, mahirap na talaga maging judge. Especially nung tumanda ako kasi syempre I've become more, meron na ako mga nalalaman na mga technical terms, pero ito yun, dati naman wala akong alam na ganun, pero ngayon parang mas alam ko na. So, nagtatalo yung isip ko, parang ako magiging technical ba ako? Kasi mga bata eh. And I have this urge, or syempre concerned ka rin, you want them to learn. Gusto mong i-correct, but how do you correct them without making them feel na really you need to, yung ganon. So, it would have been easy nga kung sinate yun eh. Kung hindi siya makikinig, papatukan ko lang siya. Diba? But of course, hindi ko binabatukan nila ako. But yeah, yung ako pala yung binabatukan ko. So yun, it's really hard. And doubly hard pa because they're kids. Right, it's a juggle. Kuya Gary, you want to add? Yeah, actually, ang gusto ko sabihin is, one thing I want to share, Alan, is that the fact na hindi sila contestants, they are considered to be hopefuls. Meron kaming mga kilalang mga singers na hindi nanalo sa mga ibang singing contests, pero where they are today. Diba? Parang they became champions also. So naniniwala ako na kahit na nag-no kami sa ilan sa mga batang sumali, alam ko na maybe this is just a stepping stone. A stepping stone meaning it's a step higher, hanggang doon muna sila. Then the next contest they join, it's another step higher. They may not win, but they're going upward. You know, and I'm hopeful na in the course of time, makikita din natin ng ilan sa mga sumali ngayon na hindi nakatanggap ng no. Eh ngayon, tanggap talaga sila ng taong bayan. That's what I'm hoping for. And the proof is Juan Carlos. Yes po. JK is one of them. Exactly. O, di ba? Hindi ako nanalo dun sa competition na yan. Bakit naman hindi nanalo dun sa competition? Hindi ko alam. No, but I kind of also, sometimes other kids, when we say no to them, I also am able to use myself as an example na parang, nice. you know, just because we say no now doesn't mean this is the end of the road for you. No, and ang usapan pa nga namin lagi, magkita tayo sa next season, sa season 2 ng Idol Kids. Oh wow, dineclare mo na? Meron ba? Meron na. Wala pa. Okay. For confirmation pa po. Pero yun yung sinasabi ko sa ibang kids. Parang meron pa kaming work. Yes. Thank you. Alright, thank you, Alan. Thank you, congratulations. Alan, thank you. Thank you, sir. Before we go to Chris from One Music PH, Shania, I mean, dumadaan din ba sa inyo yung mga kids? Yes. Yung mga kiddie hopefuls, dumadaan din sila sa amin. Tapos, I think our job is mostly to bring out the kulit side. Even yung mga natalo? Yung mga... No, yung mga naka-yes. So maganda yung mood nila sa inyo. Yes. So, of course, yung mga naka-yes, we talk to them, we ask them about their experience, yung mga learnings nila, and of course, kasi imagine you're auditioning in front of the judges, and parang I'm sure may halong kaba, nerves. May nerves talaga. So, of course, hindi lalabas yung kulit side nila agad. So after they get the yes, we usually talk to them, ask them about their experience, tapos we try to bring out yung mga kulit sides nila. Yeah, kasi I think this is a time for them to decompress. Parang after, doing something really hard, it's a big achievement for them. Kalma. This is where they can really relax and savor the moment, and something that hopefully they can look back on as well. Alright.